Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, inilabas ng Diyos si Abram at sinabi sa kanya, "Masdan mo ang mga bituin, mabibilang mo ba iyan? Ganyan karami ang magiging anak mo at apo." Nanalig si Abram at dahil dito'y kinalugdan siya ng Panginoon. Sinabi pa ng Panginoon kay Abram, "Ako ang kumuha sa iyo sa Ur ng Kaldeya upang ibigay sa iyo ang lupaing ito." Itinanong naman ni Abram, "Panginoon, aking Diyos, paano ko malalamang ito'y magiging akin?" Sinabi sa kanya, "Dalhan mo ako ng isang baka, isang kambing at isang tupa, bawat isa'y 3 taon ang gulang. Magdala ka rin ng isang kalapati at isang bato-bato." Dinala nga ni Abram ang lahat ng iyon at biniyak ang bawat isa maliban sa mga ibon. Inihanay niyang magkakatapat ang pinaghating hayop. Bumaba ang mga buwitre upang kanin ito, ngunit itinaboy sila ni Abram. Nang kumikiling na ang araw, nakatulog ng mahimbing si Abram at nagkaroon ng isang nakakatakot na pangitain. Pagkalubog ng araw at laganap na ang dilim, biglang may lumitaw na palayok na umuusok at maningas na sulo na dumaan sa pagitan ng pinatay na mga hayop. At ng araw na yaon, nakipagtipan ang Panginoon kay Abram. Wika niya, "Nangangako ako na ibibigay sa lahi mo ang lupaing ito mula sa hangganan ng Ehipto hanggang sa ilog Euphrates." Ang salita ng Diyos. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang poon aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. O Diyos, ako'y dinggin sa aking pagtawag, lingapin mo ako sa aking mahabag. Ang paanyaya mo'y lumapit sa akin, huwag kang magkukublit, kita'y hahanapin. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Huwag kang magagalit, huwag mong itatakwil, akong katulong mo at iyong alipin. Tagapagligtas ko, huwag akong lisanin. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala, tayo ay umasa sa Kanyang kalinga. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, ang langit ang tunay nating bayan. Mula rooy hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. Pagdating ng araw na yaon, babaguhin niya ang ating katawang lupa at gagawing maluwalhati tulad ng kanyang katawan sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay. Kaya nga, minamahal kong mga kapatid, aking kagalakan at karangalan na lagi kong kinasasabi kang makita uli. Magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin. Isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago. Samantalang siya'y nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Di kaginsa-ginsay lumitaw ang 2 lalaki, sina Moises at Elias na napakitang may kaningningan at nakipag-usap sa kanya. Pinag-usapan nila ang nalalapit na pagpanaw ni Jesus na magaganap sa Jerusalem. Tulog na tulog si Pedro at ang kanyang mga kasama, ngunit sila'y biglang nagising at nakita nila si Jesus na nagniningning ang 2 lalaking nakatayo sa tabi niya. Nang papaalis na sa tabi ni Jesus ang mga lalaki, sinabi ni Pedro, "Guro,
Mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias. Ang totoo'y hindi niya nalalaman ang kanyang sinasabi. Nagsasalita pa siya nang matakpan sila ng isang ulap at sila'y natakot. At may isang tinig mula sa alapaap na nagsabi, "Ito ang aking anak, ang aking hinirang, siya ang inyong pakinggan." Nang tumigil ang tinig, nakita nilang nag-iisa na si Jesus at hindi muna sinabi ng mga alagad kanino man ang kanilang nakita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang buhay Kristiyano ay buhay na ginagabayan ng pananampalataya. Sinabi ni San Pablo, "I walk by faith and not by sight." Ang pananampalataya ay ang paniniwala sa mga bagay na wala pa, na hindi pa nakikita. Hindi naman natin nakikita, wala pa, pero nakakasigurado na tayo na ito'y totoo at mangyayari. Kaya tumataya na tayo rito. Tumatataya na tayo sa Diyos. Ang tinataya natin ay hindi pera, kundi ang ating buhay, ang ating pananaw, ang ating ugali. Nagbibigay naman ang Diyos ng assurance na totoo ang kanyang sinasabi, na hindi tayo pinababayaan. Sa unang pagbasa, nung ipinangako ng Diyos kay Abraham na ibibigay sa kanya ang lupain, nagtanong si Abraham, paano niya malalaman na mapapasa kanya ito? Gayong dayuhan lamang siya sa lupain iyon at nag-iisa lang siya. Nagtipan ang Diyos sa kanya. God made a covenant with him. Kaya bilang tanda ng covenant ng pagtitipan na ito, nagpakatay siya ng isang baka, isang kambing, isang tupa, isang ibong bato-bato, at isang kalapate. Hinati ang mga ito at sa gitna ay dumaan ang Diyos. Sa gitna ng mga hayop na yon, pagdating ng gabi, may ilaw na mula sa kadiliman na lumakad sa gitna ng mga hayop na hinati. Parang sinasabi ng Diyos, mangyayari sa akin ito, ang nangyari sa mga hayop na ito, kung hindi ko tutuparin ang aking salita. Yan yung seremonyas ng pagtitipan. Ang pagtitipan ay ang assurance ng Diyos na totoo ang sinasabi niya. Itinataya niya ang kanyang sarili sa kanyang salita. Gayon din sa ating ebanghelyo. Si Jesus noon ay papunta na sa Jerusalem at nararamdaman na niya at ng mga tao ang tensyon. Kinukontra na siya ng mga leader sa mga Hudyo. Habang nagdarasal si Jesus sa bundok na yon, nagpakita si Moises at si Elias. Naging maningning silang tatlo, puno ng liwanag at ng kagandahan. Pinag-uusapan nila ang pagpunta ni Jesus sa Jerusalem at ang mangyayari sa kanya roon. Ito ay ang assurance kay Jesus at sa mga alagad na hindi sila nagkakamali sa pagpunta sa Jerusalem. Kahit na may danger ng kamatayan doon sa Jerusalem. Ano man ang mangyayari sa kanya doon ay naaayon sa plano ng Diyos na nakasaad sa batas ng Diyos. Ito ay kinakatawan ni Moises, ang siyang nagbigay ng batas. At ng mga pahayag ng mga propeta, ay ito'y kinakatawan ni Elias, isang dakilang propeta. May patotoo pa ang Ama, isang malakas na tinig mula sa langit na nagsabi, "Ito ang aking anak na hinirang. Siya ang iyong pakinggan." Nagbibigay ng assurance ang langit na tama ang landas ni Jesus. Ano man ang mangyayari sa kanya, ngayong panahon, ang dami mga surveys na ginagawa at ang dami ring mga studies
para bagang ang survey ay nagpapakita ng katotohanan at ang mga scientific studies ay maaasahan. Ang mga ito ay maaaring makatulong sa atin, maaaring magpalakas ang ating loob. Ngunit, ang mga ito ay maaari ring mamanipula at maaari ring magkamali. Kaya huwag tayong magpadala sa mga ito. Lalo-lalo na ngayong malapit ng eleksyon. Maaaring ginagawa ang mga ito, ang mga survey na ito, para makondisyon ang mga tao. It's done as a kind of mind conditioning na dito na tayo bumoto kasi malakas ito. Ang ating katotohanan ay nanggagaling sa Diyos. Siya ang bato. Siya ang muog ng katotohanan. Sa Kanya nakabase ang ating pananampalataya. Maniwala tayo sa Kanya. Nang ibig sabihin, maniwala tayo sa salita ng Diyos at maniwala tayo sa ating buhay, sa ating konsyensya. Dito natin mapapakinggan ang tinig ng Diyos. Ang budhi natin ay ang munting tinig ng Diyos sa kalooban natin. Ang mga ito ang magbibigay ng assurance sa atin na totoo ang ating sinasampalatayanan, na totoo ang gusto nating gawin. Kaya mga kapatid, may assurance ang Diyos. Kaya nga, pakinggan lang natin. Sumunod tayo sa Diyos at manindigan tayo para sa katotohanan. Nandiyan nga ang salita ng Diyos na gumagabay sa atin. Nandiyan nga ang ating budhi at nandiyan pa ang simbahan na nagpapaliwanag sa atin ano ba ang dapat nating gawin. Maniwala po tayo, ang ibinibigay ng simbahan, yan po'y ang katuruan ng Diyos para sa atin. Siya ay ang gabay na ibinigay ng Diyos. Hindi lang siya nagbigay ng salitang nakasulat kasi maaring iba-ibang interpretasyon noon. Ngunit nagbigay din siya ng community na patuloy na nagpapaliwanag sa atin ng dapat nating gawin. At mabe-verify naman natin ito sa pamagitan ng ating konsyensya na ginagabayan naman ng Espiritu Santo. Kaya nandyan po ang banal na Espiritu, ang katotohanan ay binigay sa atin. Ang banal na kasulatan ay naisulat ng mga taong ginagabayan ng Espiritu Santo. Ang simbahan ay ginagabayan ng Espiritu Santo, pangako ng Diyos, no, nagkagabayan ng katotohanan, ang Espiritu, ang simbahan. Kaya nandiyan din ang Espiritu na gumagabay sa atin mismo. Kasi tayo'y nabinyagan, tayo nakumpilan, at ang Espiritu ng katotohanan ay nasa atin. Kaya manalig tayo, magpadala tayo sa katotohanan, at sumunod tayo rito. Hindi tayo malinin lang ng kasamaan.